Praise God, magandang umaga po, purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa na nanonood. Good morning po sa inyo. Ang ating pong morning devotion ay magaganap sa District 8 under po ng Buhangin, Pastor Pedro B. Contraleos. Purihin ng Panginoon, bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, ay hayaan natin na tayo po ay magpuri sa Panginoon at hayaan natin na ang awit na ito ay ipaalala sa atin kung sino tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Nang makilala ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Nang makilala ang Diyos, ay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilin mo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang panghihinguan. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Minsan pa nga po, nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad mo. Kaya mga pangarap ay nilin, masunod lamang kanyang kalooban. Sabihin natin sa Panginoon, napakabuti! Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Nabitin niya po natin sa praise. Hallelujah. Ngayon aking naunawaan, ang maglingkod sa Diyos ay di kalugihan. Ako'y gagabayan, hindi iwanan, saan man magtungo ako'y sasamahan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Hallelujah. Buhay ko'y sa Diyos. Itiknaran po natin sa Panginoon. Ngayon aking inawaan. Hallelujah. Ngayon
pag-ibig. Hallelujah. Wala na akong ibang pag-ibig. Hallelujah. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Panginoon, hallelujah, salamat sa katapatan ninyo sa amin, Panginoon. Salamat sa awit na ito, Panginoon, na nagpapaalala sa amin na ang maglingkod po sa inyo, Panginoon, na hindi kalugihan, O Diyos. Salamat sa awiting ito, Panginoon, na nagre-remind sa amin, Panginoon, na maglingkod sa inyo, O Diyos, sa hindi po lugi, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung naiisip namin, Panginoon, na minsan, Panginoon, na hindi kayo paglingkuran dahil sa mga pinansal na pangangailangan. Lord, patawarin niyo po kami. Salamat po sa awit na ito, Panginoon, na nagre-remind sa amin, Panginoon, ang maglingkod sa inyo po ay hindi talaga kalugihan. Salamat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong umagang ito. Sa panibagong umaga, Panginoon, panibagong katapatan ninyo sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil kayo, Panginoon, ay nananatiling tapat, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ang aming pag-aaralan nawa ay ma-encourage kami ng inyong salita. Kung meron man kami mga pinagdaraanan sa mga destino, Panginoon, mga ministeryong pinagkatiwala niyo sa amin, kung meron man kami pinagdaraanan sa mga ministry, O God, maalala namin at makita namin, Panginoon, na kayo'y sumasama sa amin. Banal na Espiritu, iniling namin ang pagsama ninyo. Salamat po. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ang kanyang salita. Ang oras po natin ay 5:40. Meron na lang po tayong 20 minutes. So, pasensyahan niyo na po yung ingay po ng aso kasi meron pong aso po dito sa tapat ng simbahan na maingay po. So, gaya naman po, tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Ezekiel chapter 1, verse 1 hanggang 3. Ezekiel po, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Sabi po dyan, babasahin ko na po. Ako sa Ezekiel, isang pari at anak ni Buzi, isa rin ako sa mga bihag na dinala sa Babylonia. Nakatira ako noon sa pangpang ng ilog ng Kebar, kasama ang ibabang mga bihag ng biglang bumukas ang langit. Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at ipinakita niya sa akin ang mga pangitain. Nangyari ito noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon. Amen. Ika-5 taon. Ito ng pagkakabihag ni Haring Jehoiakim. Pag-aaralan po natin, mga kapatid, yung ministry po ni Ezekiel na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Ang meaning po ng pangalang Ezekiel ay God strengthened o yung ang Diyos ang aking kalakasan. Alam naman po natin na itong si Ezekiel ay siya yung mayroong isa sa pinaka-matinding ministry na pinagdaanan. Amen po ba? Si Ezekiel, nung pinaaral ko po ito kagabi, ay nakita ko at na-realize ko na yung paglilingkod niya sa Panginoon ay hindi po biro. Tayo bilang mga manggagawa o kahit mga miyembro o mga pastor, mga misyonary po, may kanya-kanya po tayong ministry na ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Meron tayong kanya-kanyang ministry
Hindi po tayo pwedeng magpataasan ng ministry. Ang lahat po na yan ay ibinigay ng Panginoon sa atin para po sa ipaglingkuran. Amen po ba? Yung lahat ng ministry na meron po tayo ay ibinigay po yan ng Panginoon para po siya ay itaas at paglingkuran. Pero itong si Ezekiel, pansinin po natin at pag-aralan po natin kung anong klaseng ministry po yung ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kung anong klaseng ministry ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Amen po ba? At ano yung unang ginawa ng Panginoon bago siya nag-ministry? Amen po ba? Ano yung ginawa ng Panginoon ng Diyos kay Ezekiel bago siya isinabak sa matinding ministeryo? Ang una po ay yung verse 3. Sabi po dyan, nakatira ko noon sa pangpang ng ilog ng Kebar kasama ang iba pang mga bihag nang biglang bumukas ang langit. Amen. Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, ang unang ginawa ng Panginoon sa kanya ay pinuspos siya ng banal na spirito. Bago ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya yung ministeryo. Hindi agad ibinigay ng Panginoon yung ministry sa kanya, kundi ang inuna ng Panginoon ay puspusin siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, yan po yung kailangan natin sa ministry. Hindi po pera. Yan po ay yung pera, malaking tulong po yan sa ministry. Yung mga sasakyan, napakalaking tulong po yan sa ministry. Amen po. Pero ang totoong kailangan natin sa ministeryo, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Ezekiel, pinuspus siya ng Panginoon bago sumabak sa matinding ministeryo. Amen po. Minsan tayo at sa mga ibang mga organisasyon. Ako po, pag nakakausap ako ng mga manggagawa na hindi po sa atin, ang una lagi nilang tinatanong, meron ka bang monthly sahod dyan o swell o yung allowance? Kasi po, ano lang sila doon sa kanilang isipan na kapag ikaw ay naglilingkod, karapat dapat kang tumanggap ng tawag financial loob. Tama po yun. Pero wag nating i-mindset na dahil tayo naglilingkod para sa pera, no, hindi po yan dapat nating isipin. Naglilingkod tayo dahil yung banal na spirito ay nasa sa atin, kaya malaya tayong nakakapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, ang unang ginawa ng Panginoon kay Ezekiel po ay pinuspus siya. Ano yung ginawa ng Panginoon? Pinangakuan ba siya ng, Ezekiel, maglilingkod ka sa akin, bibigyan kita ng malaking lupa, bibigyan kita ng mga ginto, mga pilak. Ganun po ba ang ginawa ng Panginoon? Hindi po. Ang ginawa ng Panginoon, bumukas ang langit, nakita niya isang pangitain, bumukas ang langit sa kanyang pangitain at pinuspus siya ng banal na spirito. Tsaka nagsalita ang Panginoon. Ano po yung sinabi ng Panginoon? Punta po tayo sa Ezekiel chapter 2, verse 1. After niyang makita sa langit na bubukas ang langit, pinuspus siya ng Espiritu ng Diyos, tsaka pa lang po nagsalita ang Panginoon sa kanya. Chapter 2, verse 1 ng Ezekiel. Sinabi sa akin ng tinig, tao, tumayo ka dahil may sasabihin ako sa iyo. Habang kinakausap ako ng tinig, ito na naman po, sa chapter 2 ng Ezekiel verse 1, sinabi, tumayo ka dahil may sasabihin ako sa iyo. Habang kinakausap ako ng tinig, si Ezekiel po ito, habang kinakausap daw po siya ng tinig, ano na naman po yung ginawa ng Panginoon? Ano na naman po yung ginawa ng Panginoon? Pwede niyo po yung i-type dyan sa kung mababasa po ninyo sa inyong mga Biblia. Ang ginawa ng Panginoon, habang kinakausap ako ng tinig, pinuspos ako ng kapangyarihan ng Espiritu at itinayo ako. Amen. Pinakinggan ko ang tinig na kumakausap sa akin. Sinabi niya, isusugo kita sa mga mamamayan ng Israel, ang rebeldeng bansa. Mga kapatid, sa verse 1, pinuspos siya ng Panginoon. Chapter 1. And sa chapter 2, nagsalita na ang Panginoon sa kanila. Nagsalita na ang Diyos. At ano yung ginawa ng Panginoon? Habang nagsasalita, pinuspos na naman po si Ezekiel ng kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos nagsalita na, Ezekiel, ito yung ministry mo.
ito yung ministry, isusugo kita sa ano po, sa mga mamamayan ng Israel, ang rebeldeng bansa. Mga kapatid, anong klaseng ministry po meron ka ngayon? Ako po ay isang worker dito po sa ating District 8 sa Talim Island, sa Mother Church. Pero yung ministry, kagabi, Panginoon, yung ministry ko at ministry yung pinagkatiwala nyo dito kay Ezekiel, kung sa aking titingnan ko po ay malayo, napakalayo yung agwat. Kasi ang ministry po na ipinagawa kay Ezekiel po ay hindi lamang po mamahala sa bansang Israel na rebelde, kundi, alam niyo po yun, sa Bible School, nung po kami nag-aaral, ay, lalo na sa mga historical books, ay, lagi po kami nagdadramatize dyan. Yung doon nagdadrama po kami, meron pa kaming mga tawag dito, merong mga costume, di po ba? Pero si Ezekiel po, ang ginawa na Ezekiel, ang ministry po ni Ezekiel, ay hindi lamang po suguin sa bansang rebeldeng Israel, kundi i-dramatize yung nararamdaman ng Panginoon sa bansang Israel. Alam niyo po yun, kundi idadrama niya, i-acting niya yung nararamdaman ng Diyos sa bansang Israel. Makikita po natin yan mamaya. Ano yung dahilan, ano yung unang ginawa ng Panginoon bago sumabak sa matinding ministeryo? Pinuspos siya ng kapangyarihan ng Diyos, at pangalawa po ay pinuspos uli siya nagsalita ng Panginoon, pinuspos siya ng salita ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ano pa po yung pangatlong ginawa ng Panginoon? Yung kauna-unahan, chapter 1, pinuspos siya ng salita ng Diyos. Chapter 2, nagsalita na ang Diyos at pinuspos siya uli ng salita ng Diyos. Chapter 3 ng Ezekiel, pansinin po natin. Sinabi pa ng tinig sa akin, tao, kainin mo ang klat na ito at puntahan mo ang mga mamamayan ng Israel at magsasalita ka sa kanila. Kaya binuka ko ang bibig ko at isinubo niya sa akin na, okay na po ito. Papaliwanag ko na lang po yung sa chapter 3 po ng Ezekiel. Dito po ay ibinigay na po ng Diyos sa kanya yung salita niya. Mga kapatid, kailangan po natin sa ministeryo, kailangan po natin ng salita po ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Hindi yung sariling karunungan lang po natin ang kailangan natin. No. Ang kailangan po natin kauna-unahan, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Ezekiel, pinuspos siya ng Banal na Espiritu, chapter 1. At chapter 2, nagsalita ang Panginoon sa kanya at pinuspos uli siya. Chapter 3, ibinigay sa kanyang salita ng Diyos. Ito po yun. Amen po ba? Ang sabi nga po dyan ay ipinanganga siya. Ito po ay pangitain, hindi po siya literal, kundi pangitain po ito. Ayon sa chapter 1 na binasa po natin. Ito po yung kailangan natin sa ministeryong ito. Amen po ba? Ito po yung kailangan natin sa ministeryong ito. Yung mapuspos ng salita ng Diyos. At ang ginawa ng Panginoon sa chapter 3, diyan niya na ibinigay yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Diyan niya na ibinigay yung salita ng Diyos. Now, punta po nga tayo ngayon sa ministry ni Ezekiel. Punta na po tayo sa ministry ni Ezekiel. Anong klaseng ministry pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon? Habang inaaral ko po ito kagabi, ipinaremind sa akin ng Panginoon yung awit po na inawit natin kanina. Kasi ako bilang isang kabataan, marami akong iniisip na dapat sa edad ko, ako po ay nagtatrabaho na dapat sa edad ko ay kumikita na ako ng magandang kita para po sa aking kinabukasan. Naiisip ko po yan. Iniisip ko rin po yan, papaano na ako kasi po ang aking tatay ay pastor at siya po ay may edad na. Iniisip ko rin po yun, na papaano na ako kapag ako ay umidad pa po ng igid pa sa aking pagkakaedad. At ito, habang inaaral ko ito kagabi, ipinaremind sa akin ng Diyos, hindi ka naman sa simbahan nagmi-ministry, kundi doon sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Nagmi-ministeryo ako
nagmiministeryo tayo hindi dahil sa ating pastor, kundi unang-una dahil po tayo ay pinili at hinirang ng Diyos. Kaya anong ministry? Pag-aralan po natin yung ministry ni Ezekiel. Siguro lalampas lang po ako ng mga 5 minuto para po matapos po natin ito. Punta po tayo sa Ezekiel chapter 4, verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. Ezekiel po chapter 4, verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. Pakinggan po ninyo ito. Sinabi ng Panginoon sa akin, tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo ito sa harap mo at iguhit doon ang lungsod ng Jerusalem. Amen. Verse 2, gawin mo ito na parang kinukubkob ng mga kaaway, lagyan mo ang mga hagdan sa tabi ng pader at lagyan mo ng mga kampo sa palibot ng lungsod sa trosong pangwasak ng pader. Pagkatapos kumuha ka ng malapad na bakal at ilagay mo ang parang pader sa pagitan mo ng lungsod, humarap ka sa lungsod na parang isinasalaysay mo ito. Ito ang magiging palatandaan sa mga mamamayan ng Israel. Amen. Dito po, iniutos ng Diyos na dito na po papasok yung ministry ni Propeta Ezekiel. At ang ministry niya ay hindi siya magsasalita doon sa mga tao na mga bansang Israel, ganito ang mangyayari sa inyo, ganyan kayo ay gigirahin, kayo ay lulupigin, kayo ay gaganyanin ng Panginoon. Hindi po ganon. Ang ginawa po ng Diyos, o sige, tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo ito sa harap mo at iguhit mo. Sa madaling salita, ay idadramatize niya, gagawin niya yung mga mangyayari sa bansang Israel. Amen po ba? At sabi diyan, pagkatapos sa verse 3, pagkatapos kumuha ka ng malapad na bakal at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at ng lungsod, humarap ka sa lungsod, parang sinasalaysay mo ito. Mga kapatid, siguro may marahil ay makakakita sa kanya. Ano kayang ginagawa nitong Ezekiel na ito, ng propeta ito? Ano kaya yung ginagawa niya? Bakit nagkakaganyan? Amen po ba? Kaya ito, sa verse 4 po tayo, dito po, matindi po ito. Pagkatapos mahiga ka ng patagilid sa kaliwa, tanda ito ng pinapasan mo ang kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Papasanin mo ang mga kasalanan nila ayon sa dami ng araw na iyong paghiga. Ang isang araw ay nangangahulugan ng 1 taon. Kaya sa loob ng 390 araw ay papasanin mo ang kasalanan nila. Pagkatapos gumaling ka sa kanan at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga taga-Juda sa loob ng 40 na araw. Ang 1 araw ay nangangahulugan pa rin ng 1 taon. Mga kapatid, ang pinagawa sa kanya ng Diyos, pagkatapos siyang i-dramatize yung pagkubkob sa Israel, umarap siya doon sa mga lungsod ng Israel. Ano yung pinagawa sa kanya ng Diyos? O sige, humiga ka. Tanda yan ng papasanin mo yung kasalanan ng Israel at ang Juda. Pero yun, matindi yung pinagdaraanan ng ministry. Marahil may init, pero yun yan, napakatagal siyang hihiga ng patagilid, kanan at kaliwa. Sa atin, sarap na sarap tayong matulog ng patagilid, lalo na kapag ang ating tahanan ay aircon, tapos tayo ay maganda ang higaan. Amen po ba? Masarap matulog na kapag nakatagilid ka, tapos mayroon kang yakap na unan. Amen po ba? Pero sa Ezekiel, habang siya nagmi-ministry, nakahiga siyang nakatagilid. Ayun yung ginagawa ng pinagawa sa kanyang ministeryo ng Diyos. Pero mga kapatid, inaaral ko po ito kagabi. Hindi man po si Ezekiel nagsasalita ng, Panginoon, bakit naman ganyan? Panginoon, bakit ganyan? Dumating nga po yung tagpo rito na talaga pati yung pagkain niya ay talagang, amen po ba? Yung ministry po ni Ezekiel ay hindi biro. Kaya pala ganun ang ginawa ng Panginoon sa kanya.
chapter 3, verse 22 po. Ito na naman po. Ano naman po yung ginawa ng Panginoon sa kanya? Chapter 3, verse 22 po. Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, tumayo ka at pumunta ka sa kapatagan dahil may sasabihin ako sa iyo roon. Kaya pumunta agad ako sa katapatagan at nakita ko ang kapangyarihan ng presensya ng Panginoon ay katulad ng nakita ko sa pangpang ng ilog ng Kebar at ako'y lumuhod. Pagkatapos pinuspos ako ng Espiritu, pinatayo at sinabihan, umuwi ka at magkulong sa bahay mo. Amen. Pinuspos na naman po siya ng Panginoon. Pinuspos na naman siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Ang kailangan ba ni Ezekiel ay yung pera? Ang kailangan ba ni Ezekiel ay yung comfort ng isang miyembro o manggagawa o pastor? Base po sa pinag-aaralan po natin, ang kailangan niya mga kapatid ay ang pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu. Yan po ang kailangan natin. Yan po ang tanging pangunahin natin sa ministeryo. Ang mapuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Ang kailangan talaga natin sa Doropin family, wala tayong pinagmamalaking tapos. Nalala ko, may nakausap din po ako noon. Ilang taong ka nag-aral sa paral ng Biblia? Nung sinabi ko, 2 years lang, 2 taon lang po kami doon. E samantalang sila daw ay 4 na taon silang nag-aaral, pero bakit daw doon ay 2 taon lang? Mga kapatid, ang isang nakita ko doon, ang kailangan talaga natin, hindi yung, kailangan natin ng knowledge and wisdom, kailangan natin ng karunungan, pero ang masigit natin kailangan mga kapatid ay yung pagkilos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi masama yung mag-aral ng mga 4 na taon, 10 taon. Amen po ba? Ang kailangan talaga natin mga kapatid ay yung mapuspos ng banal na Espiritu. Yung ang nagtuturo sa atin ay yung banal na Espiritu. Minsan pa nga po ang pag-aaral o yung lawak ng kaalaman, yan pa po yung nagbibigay sa atin para po tayo ay tumaas, para po tayo ay magmataas sa marami. Diyan marami pong bumabagsak, pero kapag ang banal na Espiritu talaga, katulad ng ginawa ng Diyos kay Ezekiel po, ano po yung ginawa ng Panginoon? Lagi siyang pinupuspos ng banal na Espiritu. Biruin yung kakaibang ministeryo ito. Dumating pa nga sa tagpo na ginapos siya ng Panginoon. Hindi siya pinagsasalita. Marami po ito, pero konti lang po yung ating i-highlight sa ministry po ni Ezekiel. Kung gusto niyo pong pag-aralan niyo po itong Ezekiel po na ito. At ang sabi diyan sa chapter 4 verse 8, gagapusin kita upang hindi ka makapaligtad hanggang sa matapos ang pagpapakita mo ng pagkubkob sa Jerusalem. Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Gagapusin kita upang hindi ka makabaligtad hanggang sa matapos ang pagpapakita mo sa pagkubkob sa Jerusalem. Amen. Ang ginawa pa ng Panginoon sa kanya, o Ezekiel, gagapusin kita upang hindi ka makabaligtad, hanggang sa matapos yung pagpapakita mo na pagkubkob sa bansang sa Jerusalem. Pansinin po natin, mga kapatid, ang ginagawa po ng ministeryo ni Ezekiel. Alam naman po natin, mga kapatid, wala pong papantay sa ministeryo na ginawa po ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Wala pong papantay dyan. Pero nais lamang pong ipaalala ng salita ng Diyos, yung ministry po na ito ay matindi yung pinagdaanan niya sa ministeryo. Mga kapatid, tayo po ba ay gusto nang sumuko sa pagmi-ministry? O ikaw ba ay na-opera na, dito ka na mag-ministry, may malaking pera po dito. O dito ka na mag-pastor, mayroong bibigyan ka ng sasakyan dito, may monthly allowance ka dito. May nag-o-offer po ba sa inyo ng gano'n? O naiisip nyo na ba na ayaw ko na dito? Gusto ko nang mag-ministry doon sa malalaking simbahan para makakilala naman ako, para makapagsalita naman ako sa maraming tao.
para makapagsalita naman ako sa harapan ng TV. Amen po ba? Naisip na po ba natin yung mga ganon? Mga kapatid, itong ministeryong ito, nagmukha siyang baliw sa harapan ng mga tao. Nagmukha siyang baliw sa harapan ng tao para lang matupad niya yung gampanin ng Diyos para sa kanyang ministeryo. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ako bilang isang anak ng pastor, dati nung hindi ko pa nung ako po ay high school, ako ay nag-college, lagi po akong may tanong, bakit kaya ako yung anak ng pastor? Pwede naman anak ako ng isang businessman. Pwede naman anak ako ng isang mayaman. Lagi ko po yung tanong bilang isang anak ng pastor. Lagi kong sinasabi, bakit kaya ako ay isang anak ng pastor? Hindi na lamang ako naging anak ng business man na tao o yung mayaman na tao. Pero alam niyo po, nung ako po ay nag-aaral ng Bible School, pinatunayan ng Panginoon na napakapalad ko, hindi pala swerte, napakapalad ng mga anak ng pastor. Amen. Napakapalad ng isang anak ng Diyos at isang anak ng pastor. Bakit? Kasi pinili tayo ng Panginoon. Kinuha tayo ng Panginoon doon sa napakaitim na buhay tungo dito sa ating maliwanag na buhay. Kaya mga kapatid, ang ministeryo po na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, lagi tayong humingi ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Na kapag tayo ay gusto ng sumuko sa ministry, i-open nyo sa Panginoon. Holy Spirit, tulungan nyo nga po ako. Ipapaalala ng Panginoon sa inyo kung sino po tayo. Isa pa po bilang panghuli, ito po yung pinakamasakit para po sa mga may asawang hindi ministeryo. Ako, wala pa po akong asawa. Pero ito, naramdaman ko yung sakit sa tagpo na ito. Sa chapter 24 po ng Ezekiel, verse 15, dito po tayo magtatapos bago po tayo manalangin. Chapter 24 po ng Ezekiel, chapter 15. Pakitype na lamang po para po makita rin po ng iba. Ezekiel, chapter 24, verse 15 po ng Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, kukunin ko bigla ang babaeng pinakamamahal mo, ngunit wag mo siyang iiyakan o pagluluksaman. Maari kang magbuntong hininga, pero wag mong ipapakita ang kalungkutan mo. Wag mong aalisin ang turban mo at sandalyas. Wag mong tatakpan ang mukha mo para ipakita na luluksa ka. Huwag ka rin kumain ng pagkain ibinigay para sa namatayan. Mga kapatid, bilang ministeryong pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, pati asawa niya ay ginamit din ng Panginoon. Pati yung kanyang asawa, o sabi ng Panginoon sa kanya, o tao, kukunin ko bigla ang babaeng pinakamamahal mo. Yung babaeng pinakamamahal ni Ezekiel, mga kapatid, mararamdaman po siguro ito ng mga pastor natin na mayroong asawa. Masakit din po na mawalan ka ng isang mahal na mahal mong asawa. Pero anong ginawa ni Ezekiel? Nagreklamo ba sa Panginoon? Bakit pati ang aking asawa ay kukuhanin ninyo? Ginawa ko na nga ang lahat. Nagpakahirap na nga po ako, Panginoon. Humiga ako ng matagal. Humiga ako ng kanan at kaliwa. Pero bakit pati ba naman ang asawa ko ay kukuhanin ninyo? Nagsalita po ba si Ezekiel ng ganon? Wala po akong nakita. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, kukunin ko ang iyong babaeng pinakamamahal. Huwag kang iiyak. Amen po ba? Huwag kang iiyak. Pwede kang magbugtong hininga. Pero huwag mong papakita sa kanila na ikaw yung umiiyak. Huwag kang magluluksa, ha? Di po ba? Masakit yun. Nakinuwanan ka ng mahal na mahal mong asawa.
Pero anong ginawa ni Ezekiel? Sige po, Panginoon. Ano yung dahilan niya? Bakit niya yung kinakaya? Ano po yung dahilan niya? Bakit yun kinaya ni Ezekiel, mga kapatid? Sige po, mag-isip po kayo. Ano po yung dahilan? Ano yung reason ni Ezekiel? Bakit tinanggap niya yun? Bakit? Kasi lagi siyang puspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Bakit kinaya yun ni Ezekiel? Mga kapatid, napakarami pa po niyan kung pag-aaralan natin. Hindi lamang po kaya ng oras. Amen po ba? Hindi lamang po kaya ng oras. Ano yung dahilan? Ano yung sekreto? Ano yung reason niya? Bakit niya yun ginagagawa? Dahil meron siyang kapangyarihan na laging pumupuspos sa kanya. Tayo po yung manalangin ngayong gabi dito. Ngayong umagang ito. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Katulad ng aming pinag-aralan, Panginoon, Lord, di man po namin napag-aralan lahat. Pero nakita namin ang pangunahing kailangan po talaga namin sa ministry. Ay yung pagsama at pagkilos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang pangunahin namin sa ministeryo, ibinigay niyo sa amin, Panginoon, ay hindi yung mga mahalalagang pinansyal, hindi yung mga damit, hindi yung mga sasakyan, Panginoon. Ito po ay pangalawa lamang. Ang pangunahin namin kailangan sa ministeryo ay ang pagkilos at paggawa ng inyong banal na Espiritu. Kaya inihiling ko po kung meron man, Panginoon, na malalayo, na nahihirapan sa sitwasyon ngayon, mga pastor na nahihirapan sa sitwasyon dahil pandemya. Panginoon, puspusin niyo po sila ng inyong kapangyarihan. Mga nahihirapan sa ministry, na gusto nang umalis sa ministry, na gusto nang magpaalam sa mga pastor nila, Panginoon, ipaalala niyo nga po sa kanila at maramdaman nila yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Yung mga gusto nang bumitaw sa pagmiministeryo, napapagod na sa pagmiministeryo, ang kailangan lamang po natin, mga kapatid, ay yung pagkilos ng banal na Espiritu. Hallelujah. 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 Salamat po sa inyo, Panginoon. Dinadakila po namin kayo, banal na Spirit. Tanging hiling po namin ngayong umagang ito. Puspusin niyo po kami ng inyong kapangyarihan. I-restore niyo po yung mga nawalang sigla sa amin sa paglilingkod. Revive us, revival, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Ang aming napag-aralan na salita nun, salamat po. Na kahit ako, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil na-remind ako, Panginoon, na ang maglingkod sa inyo po ay hindi po kalugihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Ngayong umagang ito, ingatan niyo po yung mga magtatrabaho, ingatan niyo po yung mga pupunta sa mga misyon, ingatan niyo po yung aming mga pastor, aming Pastor Joseph Glenn Masareto, mga district supervisor po namin hanggang 1 hanggang 9, yung mga direct charges po namin, Lord. Ang panalangin po namin para po sa kanila at sa amin lahat ay yung kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ay laging manahan sa amin at manguna sa iglesia po namin. Purihin kayo. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Diyos. To God be the glory po.